Finally, meron ng compact flagship si Vivo sa global na variant. This is the Vivo X200 FE. Powered by the MediaTek Dimensity 9300 Plus, meron siyang triple 50MP na camera lens with Zeiss optics, 50MP rin ang kanyang front-facing camera, a massive 6,500 mAh na Blue Bolt battery, and IP69 dust and water resistance. More details after this quick intro. Now ito si Vivo X200 FE na may 12 gigs of RAM and 512 gigs of storage is priced at 44,999 and meron siyang mga ongoing promotion with a lot of freebies. So click the link on the description box or just simply click the product link. Now, meron dalawang color tong phone na ito, Blue Breeze and Black Lux. Ang hawak natin is the black color variant, which is a little bit closer to a gunmetal finish pag nailawan siya. I love yung texture na dito sa likod, matte finish siya, and wala siyang fingerprints. Tatlong kanyang camera lens, main lens, telephoto lens, and ultra-wide lens. Ito naman kanyang Aura Ring light. Same sa mga V-series nila. Maganda naman kanyang structure dito sa gilid, and it feels a little bit more of a titanium finish, parang mala iPhone. Yung size niya is quite compact, medyo similar to iPhone 16 base variant. Quite thin naman kanyang bezels dito, and maliit din ang kanyang punch hole. So far, maganda yung pagkahawak ko dito, very sturdy, and okay na okay yung kanyang ultra-light na grip. By the way guys, meron siyang IP69 na dust and water resistance, SGS na triple protection certificate, and also meron din siyang military grade certification. Todo protected to X200 FE ni Vivo. Now, one thing na gusto ko sa mga compact flagship is masarap siyang hawakan. Very light, very small, and pwede siya pang one-hand operation. Very pocket-friendly din siya, mabilis ipasok sa loob ng mga pockets. And for me, perfectly balanced yung kanyang design. I love yung kanyang camera combination dito. Hindi siya isang malaking bilog dito sa likod, like yung mga flagship phones. Ito, mas toned down ang kanyang design, which definitely is okay para sa mga minimalist. Now, itong phone na ito is being powered by a flagship chip ni MediaTek, which is the Dimensity 9300 Plus. It's quite powerful naman, and it's just one generation older than the 9400 Plus. It gave me a 1.73 million points dito sa Antutu benchmark. Nung breakdown ko, this is what I got. 3,825 ka ng loop score with a 41% na stability sa Wildlife Extreme. Ito ang nakuha ko sa Geekbench na CPU benchmarking. Ito naman sa kanyang GPU benchmark. Looking okay naman kanyang thermals, and it throttled to 94% na kanyang best performance. By the way guys, this phone is running FunTouch OS 15 inside Android version 15 and meron siyang 4 major Android upgrades. So meaning you should be updated up to Android 16, 17, 18, and 19. Now, one thing to be impressed dito sa kanya is that Vivo was able to pack in a 6,500 mAh na Blue Bolt battery dito sa loob ng Vivo X200 FE. With its form factor this small, putting in a 6,500 mAh is no easy task. Ang gaan pa nga niya at around 180 grams, and meron din siyang 90 watts na flash charge support, charging your phone in just less than an hour for a full tank. Na nung ginamit ko itong phone na ito as my daily driver, okay, matagal ang kanyang battery. Can almost last me 2 days without even charging. Basta ang gamit mo is normal day-to-day operation, walang heavy gaming, walang problema ang 2 whole days. Now, nung sinalang ko naman to sa PCMark na battery stress test, under 50% brightness and 60Hz na screen refresh rate, halos 20 hours na screen on time ang binigay sa akin. Definitely makunat siya for a compact flagship. Now, pag-usapan natin kanyang display, 6.31-inch na LTPO AMOLED display ang meron nito phone na ito. 120Hz kanyang screen refresh rate, and meron siyang 2160Hz na PWM dimming, meaning protected mata mo, as well as a 5000 nits na maximum brightness. And ang kanyang screen is being protected by the Shot Sensation Core.
So meron siyang protection up to a certain level. Plus, drop resistant din siya with a military grade certification. So meaning hindi lang siya scratch-proof, drop-proof din siya. Well, of course, up to a certain level. Now, one of the good things dito sa kanya is maganda kanyang display with the Zeiss Master Color Display. Kung nag-check ka ng mga social media mo dito, watching some quick shorts dito, definitely mag-enjoy ka. Sobrang ganda ng kanyang color production dito sa screen niya. Expect to give you a really immersive experience dahil sobrang buttery smooth naman on every single swipe. Nanonood ka naman yung favorite na HD content dito on this phone, expect also to give you a really immersive experience dahil sa ganda ng kanyang display, very sharp ang kanyang colors, and of course, the black is definitely blacker on the Vivo X200 FE. Now, one of the good things dito sa kanya is that this one has stereo speaker. Now, despite its size, gusto ko lang i-test kung gaano kalakas ang sounds dito coming from its loudspeaker. Here goes. Hands up, Gabriela. Gabriela, hands up, Gabriela. Uy, despite its form factor, malakas ang kanyang sounds ha. Now guys, naglaro naman ako ng 3 games dito on this compact flagship phone. Playing Farlight 84, Wuthering Waves, and Genshin Impact. Pagdating naman sa Farlight 84, expect mo naman mag-enjoy ka dito sa kanya. Dahil the graphics is definitely good, and you'll definitely enjoy every single moment na naglalaro ka dito sa game na ito. The touch response is really fast, maganda ka ng sounds, and wala ako na-feel na frame drops or lags. Not even once, no? Wala talaga ako na-feel. As long as siguro yung magandang internet connection mo, you'll be getting a really good gameplay dito sa kanya. And another thing na napansin ko sa kanya is very responsive ka ng touch. Though medyo mabibiting ka konti dahil sa kanyang form factor, but hindi naman nako-compromise ang gaming experience dito sa kanya. Pinakamainit na inabot ko after an hour of gameplay, 42 degrees Celsius. Pagdating naman sa Genshin Impact, okay din ang kanyang graphics. I have no problem dito sa kanya. And playing against some bosses dito, kahit medyo magbabakbakan kayo, no? Medyo magka-clash kayo, okay lang naman. Maganda naman kanyang graphics, was really good, and the gameplay was quite smooth. Wala naman ako na-feel na frame drops dito sa kanya, except that it's a little bit hot at 46 degrees Celsius after an hour of gameplay. Pagdating naman sa Wuthering Waves, okay din naman ang kanyang gameplay. It's quite smooth naman, but pansin ko after paglaro mo for quite a while, there is just a few lags, no, na napansin ko along the way. Yun lang napansin ko dito sa kanya. Pero other than that, everything was quite fine. Okay ang kanyang touch response, yung kanyang sounds. Though medyo mainit siya, after an hour of gameplay, umabot siya ng 48 degrees Celsius. Now, pag-uusapan naman natin ang kanyang camera, which is probably one of the main highlights dito sa phone na ito. And highlighting both ang kanyang main camera sensor and yung kanyang telephoto lens as Zeiss Optics. Let's start off with yung kanyang main camera sensor, which is a 50MP na sensor. This is, by the way, a Sony IMX921 with BCS Bionic sensor. Meron din siya optical image stabilization at the same time. Then yung kanyang 50MP na Zeiss Super Telephoto camera, this one is a Sony IMX882 na sensor. Then of course, meron din siya 8MP na ultra-wide lens, and this camera can shoot you up to 4K and 60 FPS. Ang kanyang front-facing camera is a 50MP na sensor which can shoot you also up to 4K and 60 FPS. Now guys, tingnan muna natin some of the shots na nakuha natin from my Vivo X200 FE. Now, it's a little bit gloomy and medyo maulan at bumabagyo dito sa Metro Manila. So therefore, wala kang makita mga shots on outdoor na may sunlight. But nevertheless, dito ko nakita na this camera was able to perform. Lalo on this shot though, this is a very simple shot, walang sunlight, umaambon. And I was able to take in a good shot like this one. Very detailed, sharp ang photo, and maganda rin ang kanyang background blur. And this is another very simple shot. Pag tinignan mo siya, very natural ka ng color, wala masyadong saturation, no? Doon makita mo basang-basa itong mga dahon na ito, but it looks really nice. And was able to capture itong tall building shot na ito, it looks okay. And makita mo yung cloud talaga gloomy, grayish, and yeah, there's some details pero hindi na masyado evident kasi yung nga maulap. And taking some shots while I was walking, okay naman itong mga shots na ito. Mukhang okay siya, no? Hindi mo ma-feel dito sa shot na ito. Umaambon, na medyo maulan. But there are times na pag kinuha mo, medyo gloomy nga siya tingnan, like this one. Now, some outdoor shots like this looks pretty nice and solid. Pati ito, okay din to. Now, nilaro naman natin different lenses niya, starting off with the ultra-wide shot. Normal. 2 times. 3 times. 10 times. 20 times. Makita natin, still very sharp pa rin ng mga words. 50 times. Okay, digitally zoom siya. And this is a 100 times zoom. Makita mo, no, quite intact pa rin ang mga words and still very sharp kahit digitally zoomed na siya.
Now, while I was outdoor, I was able to take tong shot ng pusa na ito. Pero sometimes gusto mong makita a little bit wider yung shots niya. What's nice dito sa Vivo X200 FE, meron siyang AI, so you can edit. Punta ka lang dito sa framing, then select mo itong AI Image Expander. Depende kung gaano mo kalaki i-expand, no? So, pwede mo i-adjust, then start expansion. So, you get a wider view nitong photo na ito thanks to AI. So, yan, makita mo, this is a better, wider view. Dahil meron tayong watermark kaya ganito nangyari. But definitely, you get a bigger, wider view dito on this shot, which is pretty nice and solid, oh. Tignan niyo, guys. Pretty nice, di ba? Now, kung pumasok ka naman on indoor, you'll be able to get some nice shot kahit medyo low light like this one, the mga Dragon Balls na naka-display. It looks pretty nice and solid. At kung kumukuha ka naman ng mga food shots like this one, talagang mag-e-enjoy ka dahil this camera can definitely give you some really nice and tasty looking na mga food shots. Thanks to its Zeiss optics dahil it was able to capture me so many na food shots na sobrang yummy. Tingnan nyo guys, ang ganda ng mga photos na na-capture natin. And truly, mafe-feel mo, magugutom ka talaga with these shots na na-capture ko. It's truly mouth-watering tingnan, and kahit low light like this one, and medyo halogen bulb matapang, it was still able to capture this, ang ganda. These are some of the shots na nakuha natin under yellow halogen bulb, and I would tell you, ang ganda ng camera nito. If you're trying to capture some images like this one, magpo-focus ka sa subject, mabilis siya mag-focus, and ang bilis din niya mag-background blur like this one. And taking this gown shot, it looks good, and makita mo some of the details dito on its gown. And taking some shots like this one is also okay, kahit low light. And makita mo itong mga LED lightings niya, no? Okay, magandang kanang capture, hindi siya nag-bleed sa sides. Now, another thing na napansin ko is that there are times na talagang hindi mo maiwasan may mga glares, no? Like this one. And we can also edit it thanks to the AI ng Vivo X200 FE. All you need to do is just simply press edit, AI erase, reflection. Now, pwede ka mag-erase ng reflection. And ayun, makita nyo, very evident na nawala yung reflection dito sa salamin. So, ito yung walang edit. Ito ang edited. Kita nyo, nawala lahat ng reflection halos. Solid, di ba? And kung nagka-capture ka naman ng mga photos with photo bombers on the sides, all you need to do is just click edit, AI eraser, remove people, and yan, mandedetect nyo na may dalang tao dito, remove all. And ayun, hasta la vista, goodbye, photo bomber. And check, and i-save mo lang. Yan, wala nang photo bomber, di ba? Nice. Now, one of the good things din dito sa phone na ito is I love yung kind of front-facing camera. And for me, it's really taking me some nice shots. Except na kung medyo mali ang angulo mo, pag medyo dim, no, mapapansin mo on your face din na medyo mas darker a bit. Pero kung maganda naman ang lighting from kahit walang sunlight, no, medyo maganda ang bato ng ilaw sa'yo, you'll be able to get some really nice shots using the front-facing camera. And some more outdoor shots na nakuha natin, really looking nice, kahit medyo makulimlim. And pag pumasok ka naman on indoor, you also be able to get some nice snappy shots. As long as maganda yung ilaw, you'll be able to get some really nice picture from the front-facing camera. Now, ganito yung tsura naman niya when you're walking using the front-facing camera. Medyo matagtag siya. To my surprise, I was expecting it to be stable, though magandang kanang resolution, only that it's a bit shaky. Now, kung ginamit mo ka ng rear camera, this is a stable, very stable camera, shooting at 4K and 60, and I would say na maganda ang stability ng camera niya at the back. I was hoping na pati harap din, ganun. Now guys, ano masasabi ko dito sa phone na ito? So, Vivo X200 FE. First things first, sobrang ng lightweight and sobrang ng liit. I love yung kanyang grip dito. Sobrang okay siya for one-hand texting, one-hand operation. And lalo na kung meron ka mga bit-bit on the other hand, this is definitely one of the perfect compact phone na pwede mong mahawakan. For me, parang mas feel ko to kaysa yung Xiaomi 15 na compact phone. Another thing is that maganda rin ka ng camera, though the X200 Pro performs a little bit better than this one. Pero pagdating sa gaming, wala ka maging problema dito, and ang kanyang battery life is definitely makunat. So, is this the phone for you? Si Vivo X200 FE? Let me know in the comments, and kung gusto niyo bumili nito phone na ito, I'll pop the link on the description box below, or just simply click the product link. And if you like this video, don't forget to share this one to your friends, and a quick sub sa aking channel is definitely awesome. I'll see you in my next video. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up?
like, and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.